matatapos sa pagpasa ng RH Law ang pagkilos upang mapabuti ang kalagayan ng mga Pilipino, partikular na ang sektor ng kababaihan at kabataan. Kailangang harapin ngayon ang mga isyu at katanungan sa implementasyon ng batas. Ang mas mahalagang tanong ay kung saan tayo mag-uumpisa. At katulad ng lahat ng bagay, mainam magsimula kung saan nabubuo ang kamalayan, sa edukasyon. We welcome you to this first regional consultation on comprehensive sexuality education. Ang National Consultative Workshop on Reproductive Health and Sexuality Education ay isang palihan na naglalayong makabuo ng komprehensibong balangkas o framework ng sexuality education. Kailangan ng mga kabataan ng sexual education para maiwasan ng teen pregnancy at ang mga sexual diseases such as yung HIV, STDs. Ito yung pagtatalakay hindi lang sa sexualidad, kundi isa ring awareness sa health and then sa mental capacity ng hindi lang ng isang kabataan, para pampakalahatang tao. Naniniwala ako na importante yung konsultasyon kasi magbibigay siya ng mas konkretong pananaw at mas epektibong pag-implementation ng RH law na ngayon. Yung consultation, it will give way para una sa lahat to make sure that everyone understands kung ano talaga yung reproductive health law, and at the same time, mag-bridge yung gaps sa mga existing issues na may kinalaman yung reproductive health. Ang sexuality education ay isa sa katuparan sa 7.5 million na kabataan edad 10 hanggang 19 sa mga pampublikong paaralan. Maaari ring gamitin ang nasabing sexuality education framework sa labas ng classroom tulad na lang sa Bureau of Alternative Learning System ng DepEd at sa mga programang pangkabataan ng mga NGO. Sa teaching, in teacher education, well, we have to prepare the teachers to be able to teach the knowledge, the values and the attitudes and the skills and how to teach it. So of course they should not just be one jump ahead of the students, so they really have to know about sexuality education so that, well, what you do not know you cannot teach, so you have to be very good in that. Dapat ma-unify ang buong Pilipinas amidst yung diverse opinions para magkaroon talaga ng totoong framework na makakapagpasulong to live what is there in sexuality education or sex education or other people call it family health. I'm hoping na talagang magkaroon ng sinasabi natin unified framework. Ang consultative workshop series ay magaganap sa NCR, Luzon, Visayas at Mindanao. Maliban sa mga sangay ng gobyerno at mga organisasyong nagsusulong ng kapakanan ng kabataan, kalahok din sa konsultasyon ang mga kabataang Pilipino. Masaya po ako na siguro po nare-represent ko rin yung youth na nandito. Yung ibang youth parang hindi po nila naiintindihan pag sinabi natin yung RH bill, hindi nila naiintindihan kung para saan yun. Mas maganda po na mas pakinggan po natin yung boses ng youth kasi sila po yung mas nakakaintindi sa isa't isa. Ang matutulong ko po para sa framework nitong sexuality education is since I am an adolescent, I'm part of the youth, I will be able to contribute yung perspective of the youth which will be of big help sa pagbuo po ng framework for sexuality education. Kailangan magkaroon ng konsultasyon para malaman natin ang bawat best practices ng bawat cluster.
Kailangan natin malaman kasi iba't ibang paraan ng pag-deliver ng bawat area, cluster ng Luzon, ng Visayas at Mindanao. Kasi kailangan natin malaman din kung ano yung kultura na pwedeng maka-apekto sa pag-implement ng tinatawag nating sexuality at reproductive health education. What is important is to be able to know all these efforts, all these initiatives, so that there's going to be cross-fertilization of the modules, and there's going to be harmonization. Kailangan na natin implement on the ground yung sinasabi doon sa reproductive health law. No? Kaya mahusay na sinupin natin ang mga resources natin. Magkakilala tayo. Dito sa National Consultative Workshop on Reproductive Health and Sexuality Education, may samot-saring boses, katanungan, pananaw, issue. Lahat ito patungo sa solusyon. Kasali ka sa edukasyon.